Paldo ang Barangay Ginebra. May bonus agad pagpasok ng semis. Hindi lang pala players ng Converge yung nag-trash talk dahil maging yung kanilang staff nakipag-trash talkan sa nakalipas na do or die game. Naging mainit nga yung do or die game sa pagitan ng Barangay Ginebra at Converge 5RXers. At sa naging intense na laro ay napansin nga ng mga Barangay Ginebra fan na hindi lang si Juan Gomez Del Llano at Baltasar yung nagyabang at nakipag-trash talkan sa Barangay Ginebra fans dahil nakita nga rin ng ilan maging sa video na pati yung staff ng Converge 5RXers na sumisenyas ng tikom bibig o tapos na ang laro. Sumisenyas nga rin ito, nakatay na, isa rin siya sa sumisenyas ng cooking show. Para sa akin mga chong, mas tanggap ko pa yung ginawa ni Juan Gomez Del Llano dahil kamangha-mangha naman talaga yung kanyang ginawa. Pero yung ginawa ng staff na to ng Converge ay masyado ng mayabang. Kaya siguro kinarma ang Converge sa dulo dahil sa pinaggagawa na yan ng staff ng Converge. Tama lang talaga na hindi sila nanalo dahil grabe nga yung pagyayabang na ginagawa na yan ng staff ng Converge. Grabe nga itong maka-trash talk na para bang hindi siya parte ng Converge 5RXers. Hindi nga natin alam kung parte siya ng coaching staff o utility ng Converge. Pero para sa akin mga chong, hindi tama yung kanyang ginawa. Lalo na yung kanyang mga sinesenyas, nakatay na at luto gesture. Hindi nga yan magandang image para sa Converge. May intindihan ko pa kung isa lang siya sa mga fan na nanonood sa loob ng game venue. Hindi parte siya ng staff ng Converge at hindi nga rin maganda yung kanyang mga sinesenyas dahil pang squatter yung ganyang galaw. Sa ngayon ay wala pang aksyon na ginagawa ang PBA. Hindi natin alam kung may gagawin dyan si Kume Marshall dahil kung ako ang tatanungin, hindi talaga tama yung ginawa na yan ng staff ng Converge 5RXers. Oo, naiintindihan ko na nagdadagdag ng flavor ang trash talking. Pero ibang usapan na nga kapag parte ng staff ng isang kupunan yung nakikipag-trash talkan sa mga fans sa loob ng game venue, lalo na siguro kapag yung mga players na yung kanyang tinatrash talk. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Paldo ang Barangay Ginebra. May bonus agad pagpasok ng semis. Hindi nga naging madali yung kampanya ng Barangay Ginebra ngayong All Filipino Conference, kung saan hindi naging maganda yung kanilang simula na 2 wins at 4 losses. Pero after nyan ay sunod-sunod na yung panalong nakuha ng kupunan ni Coach Tim Cone. At sa quarterfinals, dumaan nga sila sa butas ng karayom dahil mayroong twice to beat advantage ang Converge 5RXers. Pero nagawa pa rin niyang maitawid ng Barangay Ginebra matapos nilang talunin ng 2 beses ang Converge. At dahil nagawang makalusot ng Barangay Ginebra patungong semifinals, ay ang magandang balita nga mga chong ay mayroong matatanggap na bonus yung Barangay Ginebra players. Dahil bago pa magsimula yung quarterfinals against Converge ay kinausap at challenge nga sila ng management na talunin ang Converge ng 2 beses. At yun na nga yung nangyari. 2 beses tinaob ng Ginebra ang Converge at napakatamis pa nga ng kanilang pagkakapanalo sa nakalipas na do or die game matapos yung buzzer beater shot ni Stephen Holt. Para sa akin mga chong, deserve ng Barangay Ginebra players na makatanggap ng malaking bonus dahil hindi nga basta-basta yung kanilang pinagdaanan. Buong akala nga ng lahat maagang magbabakasyon ang Barangay Ginebra matapos nilang bigong makuha ang twice to beat advantage. Pero pinakita nga ng Barangay Ginebra
yung kanilang NSD spirit. Kahit na mayroon silang twice to win disadvantage, ay nagawa pa rin nilang makatagos. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Napaldo ang Barangay Ginebra sa kanilang bonus. Ano rin ang masasabi nyo sa staff na yan ng Converge na sumisenyas ng katay na at cooking show? I-comment mo lang dyan sa ibaba.